The afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is March April 7, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Tandang Sora Avenue. Dito yan sa may Tandang Sora Avenue, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Park Inn by Radisson, sa may North EDSA po yan. SM North EDSA. Okay, so Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talak na yan. Makinig tayo pupunta dun sa TikTok area. Kumbaga, mga pag-iinit na gagawin po ng sisimulan dito sa Metro Manila at yan po ay eventually kakalat. Yung pag-iinit na po yan dahil ang mandato po ng Department of Interior and Local Government ay sa buong bansa. Yun po sinasabi nilang Safer Cities Initiative, nakapaloob po dito ang ilan sa mga pagbabawal. Unang-una na po dyan, yung po public. So kung kayo po ay taga-probinsya nito or taga-ganitong syudad, taga-ganitong bayan o barangay, ay po ang panahon na i-check nyo po ang yung mga lokal na ordinansa sapagkat karamihan So your signal is on your nagbabawal reflector. ng Sorry? Your reflector is on. Your parking light at the Okay. Yung mga public places kagaya ng kalsada, bangketa, hindi po ating bangketa at kalsada, pampubliko po yan. Meron po yung pampublikong layunin, gamitin ng mga sasakyan ng kalsada, gamitin ng mga pedestrian ang bangketa. So, bawal po yan. Ano ba po yung kasama sa pinag-iig na Safer Cities Initiative ng DILG? Yun pong curfew at yan, ihimayin din po natin kapag meron ng kaso na nakarating doon sa Korte Suprema noong nakaraang administrasyon at yan ang ini-question, pwede bang magkaroon ng local ordinances prescribing o nag-impose na tinatawag nating curfews sa mga bata. Nininawin po natin ang curfew sa mga matatanda kapagkat pinagpapalagay na kung kayo ay above 18, meron na kayong sapat na pag-iisip, sapat na disposisyon o nasa posisyon na po kayo na kaya nyo ng mag-desisyon at meron na po kayong kalayaan under our 1987 Constitution na malayang paglalakbay lalo na kung halimbawa kayo ay night shift, nagtatrabaho sa gabi o kaya kayo ay nagbebenta, naglalako ng inyong mga kalakal sa gabi at iba naman ay nagtatrabaho, halimbawa yung mga construction na tuloy-tuloy lang, siyempre hindi limitado ang pagtatrabaho sa umaga hanggang gabi, hanggang magdamag at hanggang madaling araw o umaga ay nagtatrabaho po tayo. Bukod po dyan, pinag-uusapan din po ngayon na pinaigting na kampanya ng DILG kung paglabas ng nakahubad o topless, shirtless or minsan bottomless, walang kalawal. Yan po, pag-uusapan din po natin. Ano ba yung mga batas na nakasasakop dito? Unang-una po, sinasabi kasi wala namang national law sa public o nagbabawal sa public investigation at paglalasing sa mga pampublikong lugar. Ang meron po tayo ay yung mga halimbawa sa revised penal code, meron po diyang revised penal code provision against, sabihin, dinidefine po ang krimen na alarm and scandal. Bakit po? Kung papansinin po ninyo yung pronouncement ng DILG, bakit ito pinagbabawal? Kasi nga, sabi nila, dyan nagmumula yung mga maiinit ng ulo, nag-aaway, nagtatagaan, nagpaparitan.
dahil wala sa wisyo o sa tamang pag-iisip, dahil nakainom or nasobrahan ang pag-iinom. At yan po, bukod doon sa posible nilang kaharapin, halimbawa nakasakit sila, nakapatay sila, homicide po yan, serious physical injury, less serious physical injury, kahit na po slight physical injury, kagaya ng caller natin kahapon, eh pwede po kayong managot sa mga criminator under the revised penal code. Pero halimbawa, hindi naman kayo nakasakit, pero kasi sobra ninyong kalasingan, eh kayo, nanghaharang kayo sa kalsado, o kaya yung mismo set up ninyo ng chairs and tables, ng mga bote ng beer, mga bote ng hard na alak dyan, eh nakaka-store po kayo obstruction. Nandyan pa kayo mismo sa mga pampublikong daan. Yan po ay bawal. Hindi kayo papasok sa alarming escada dahil kayo ay nag-ingay, nagugulo, nanghaharas ng ibang tao. 6 Pieces Act. Pwede rin po kayo managot dyan. Yung kawalan ng inyong isip dahil sa lasing, eh nang babastos na po kayo. Hindi lamang po ng mga babae, kahit po babae, lalaki, LGBT, lahat po yan ay pinagbabawal ng batas under the Safe Spaces Act. At bukod pa po dyan, napag-uusapan din po ito, yung mga mahihilig kumanta dyan, gusto ma-discover ng kanilang mga kapitbahay, pangit man o maganda man ang ibang boses, eh bawal po yan sa karamihan sa mga lokal na pamahalaan. Meron po mga ordinansa na nagbabawal, hindi lang po yung videoke, kundi kahit na anong maingay na gawain. At syempre, kung kayo naman ay mayroong special na okasyon, minsan lang po sa taon, minsan yan ay fiesta, minsan yan ay birthday, minsan yan ay religious festival, dahil pagkatapos ng prosesyon, halimbawa, nagkakaroon ng kainan, salo-salo, inuman, at minsan nga nauwi sa maingay na selebrasyon. Yan, kung kayo po ay mayroong ordinansa sa inyong lokal na pamahalaan, sa barangay, sa syudad, sa bayan ninyo, sa probinsya ninyo, ay pwede po yan ipatupad ng ating kapulisan under ng ating DILG. Pwede rin mga peace and order agents ng ating mga lokal na pamahalaan. Meron yung Department of Public Order and Safety na kasama ng katuwang ng mga pulisya ng ating mga tanod ng barangay. Yan din po, sila ang nagpapatupad yan. Pero ang kailangan po ninyong malaman bilang dagdag na kaalaman at bilang dagdag din kumbaga proteksyon sa inyong mga karapatan, dapat po may umiiral na ordinansa sa inyong lugar. Kasi kung wala pong ordinansa sa inyong lugar, ay wala pong ipatutupad ang ating law enforcement agents. Tandaan po natin, counting review dito po sa Hello Attorney, hindi po pwedeng magbawal or mag-define ng mga offenses or infraction ang ating DILG. Kahit ang ating national and local legislature, sila po ang binibigyan under our constitutional law framework ng tinatawag natin police power. At yung police power na yun, review din ang pagbabawal sa lahat ng nakasasakit, nakasasama sa lahat ng kumbaga visibilidad, sa ating kalusugan, sa ating kapayapaan sa babaero, eh pwede mo ipagbawal at patawan ng parusa ng una ng ating national legislature, ang ating Kongreso at Senado. Number 2, ang ating mga LGUs, ang mga lokal na sangguniang panlalawigan, provincial councils, sangguniang panglungsod, city councils, sangguniang pambayan, mga tawag dito, municipal councils, at syempre wag natin kalimutan Tapos 213. 213. 13. Yes, 213.
andito na tayo. So, maraming salamat po sa panonood. Kung kayo po Hanggang sa muli po, ingat at God bless. ay Paalam nahuli, po muna pa sa mga po. unang-una po ninyong tatanungin, ano po ba Tayo ay ang gagawa ng lalabas ibang po video sa ating susunod. ordinansa? Ano po? Kung nagtataka po kayo, halimbawa kayo ay taga Quezon City. Sa Quezon City po may malinaw na ordinansa. Bawal po ang umurok sa publiko. Bawal din po ang ba't iba pang baga ngayon yung pinagbabawal at ipapatupad ng DILG. Ganon din